Hi everyone! Welcome again to my channel. So, for today's video guys, ay mag-harvest nga pala ako ngayon dito ng mga succulents na pwede kong itanim dun sa gilid ng bahay. So, ito si ruby tent. Magtanggal ako ng ruby tent. Ayan. Ayan. Sa ibabaw lang yung mga ano guys, oh. Yung kanyang ugat, hindi talaga siya naka-absorb doon sa pinakailalim. Yan. Matigas yung ano, yung lupa. Yan. So, itong dahon ni ruby tent, pwede din to siyang i-propagate. Ito. Kung gusto ninyong mag-propagate ng dahon ng ruby tent, pwede siyang i-leaf propagation. So, ito guys. At meron na ako ditong koi gokuro. Yan. Alin pa ba maganda? So ito, magtanim din ako nitong blue haze. Ito yung ko. Yan guys, kung nakita ninyo, sa ibabaw lang yung ng ugat niya. Hindi siya naka-absorb ng todo sa ilalim dahil sa sobrang tigas. Tapos, gusto kong maglagay nitong ganito. Orchid. Yung nandito na orchid, yung gusto kong ilagay dito sa kabila. Yan. So, tingnan natin. Ay, kinain ng Yan, kinain. Yan, yung pinaka-roset, kinain guys. Binutas na yung pinaka-roset. Ano ba yan? Marami pa naman siyang babies po. Yan, may mga bago siyang suloy na babies. So, ilagay ko ba to or ko na lang, i-cuttings ko na lang. Pero magkakaroon kasi to ng bagong suloy kapag nawala yung niya sa gitna. So, ko na lang to siya. I-propagate ko na lang to. Or itanim ko na lang kaya sa sapat. Yan, itanim ko na lang to sapat. Kasi, naman, kawawa naman. So, yung itanim kong orchid ay na lang, yung naipropagate ko na, nasa loob ng mini greenhouse, yun na lang, yung maliit. So, itong malaki, ay na lang, ilagay ko na lang to sapat. So, yan yung problema dito guys. Ito yung kumakain, oh. Ayan, oh. Kung nakita ninyo, ayan yung kumakain. So, hindi ko naman pwedeng isprehan to ng gamot. Kasi, yung dahon niya, maluto sa gamot. Yung dahon ng succulents. So, ayan. Medyo tigasin kasi itong ganito na mga Ngayong taon, ang daming ganito sa garden ko. Kasi yung kabilang, yung katabi naming ano ba yun? Wala nang nagtanim. So, ano ba yun? Unti-unti nang dumadami yung damo. So, dati kasi may nagtatanim dyan. Kaya, yung mga insekto, lalo na yung mga kumakain ng dahon, medyo nakokontrol pa dati. So, ngayon, dahil ang dami ng damo, lalo na yung damo na yan, ang daming mga uod dyan. Nung hindi ko pa pinutol yung ayan pinutol ko dito sa baba kasi nag-i-evacuate sila dito kasi wala silang makain dyan sa ibabaw. So, nag-i-evacuate sila dito sa baba. So, yan yung problema ko. Yung mga, kumakain ng mga dahon ng mga succulents saka mga gulay ko. So, ayun guys. Yun yung mga ko ngayon dito. Ito, ko na rin to. Itanim ko na rin to si avocado cream. Ilipat ko sa bahay. So, hindi ko na i-cutting. Sayaan ko na lang siya. Tanggalan ko na lang ng mga lumang ugat. At mayroon din akong na-harvest na okra kanina. Yan. Tapos, maglagay ako nitong malaking simarom. Ayan guys, oh. Diba? Ang pangit talaga ng niya, ugat. Tapos, alin pa ba maganda? Ito. Ilipat ko na lang to sa bahay.
So, itong lahat ng to ay tanggalin ko dito. Kasi kung nakita ninyo kung ano yung nagiging resulta ng ugat niya, hindi maganda yung resulta sa sobrang tigas ng lupa. Tapos, magtanim din ako ng ito, itanim ko rin yung isa dito. Alin kaya maganda? 3 yung nilagay ko dito na raindrops. Ito kaya mas malaki na. So ito na lang sa harap. Ayan. So ayan kung nakita ninyo, wala talagang magandang ugat. Kaya pala yung iba hindi masyadong lumalaki. Ayan, katulad nito. Si Ebony. Ilagay ko na rin sa bahay. Ayan, kung nakita ninyo, ayan At alin pa ba? Ayan, mag-ano tayo dun sa kabila. Doon, tingnan natin. Itong klabata, dati nagtanim na rin ako nito sa gilid ng bahay. Kaya lang, ang naging resulta niya, kapag sa sobrang init, nagkakaroon ng itim-itim yung dahon. So, sa ngayon, hindi ko muna siya ibalik doon sa gilid ng bahay. Ano na lang, itong blue elf na lang. Ayan. Tangkalin ko na lang doon. Ayan. So, sa ibabaw lang talaga yung guys, yung ugat. Hindi talaga siya nag-absorb sa pinakailalim. Yan. Itong si blue elf. Maganda ang kulay nito kapag na-stress. Pulang-pula. So, yung dalawa yung itanim ko sa bahay. Tapos, itong isa ay i-ano ko na lang. Ilagay ko sa pot. Ito. Ilagay ko na lang to sa pot. Tapos, alin pa ba? May ako dito sino nga to? Medyo nahirapan akong mag-alaga ng ito, si California Sunset. Lagi siyang nagkakaroon nito, itong stem rot. So, nagpropagate din ako sa dahon. Ganon din ang resulta. Hindi siya nagkaka-stem rot, pero bigla na lang din ng lagas yung mga dahon. So, ewan ko bakit. Yan. Tapos, ayan guys, inuubos na nila yung dahon. Ayan. Kung nakita ninyo. Kinakalbo nila yung dahon. Pumapangit na yung dahon. Kasi kinakain nila. So, nandito lang yung kumakain. Hindi ko alam kung saan siya nagtago. Kapag kasi, kapag ganito, medyo mainit or tanghali, hindi sila masyadong gumagalaw. Sa gabi, yun yung nila, panahon na malakas silang kumain or gumagalaw sila. So, ito, kunin ko na rin to bago pa kasi maganda to siya. Ang ganda pa naman ng dahon, ang chubby. Bago pa siya ubusin ng mga uod dito, tanggalin ko na siya dito. Ayan. Wala masyadong ang taba ng dahon ng ko dito. Mga sino to? Si Bronze, ang taba. Kaya lang kinakain din siya ng ang taba ng dahon. So, ito si Purple Delight. Magtanggal din ako ng Purple Delight. Lagay ko rin sa bahay. Ayan. Sari-sari yung tingnan niyo guys. Wala siyang ugat sa ilalim. Nasa ibabaw. Lahat bagong ugat. Ayan. So, itong isa itanim ko sa bahay. And then
Ito, umalaki na yung mga ano, mga babies. Tingnan niyo, ang cute ng babies. Ang pipink ng babies niya. Diba? Ang ganda. Pero hindi ko na to ano, galawin. Siguro ilipat ko na lang sa malaking pot to. Ayan. Kasi ang ganda, ang cute talaga ng babies. Ang taba. Sobrang taba ng babies. Nagpipink pa. Tapos ito, kuha din tayo ng Marcos. Kasi maganda yung Marcos dito. Kuha tayo. Sirain na lang natin yung plastic. Ayan guys. Napaka, ano, sobrang tigas ng ano guys, lupa. Matigas yung lupa. Ano yung lupa? Moist yung lupa, pero napakatigas. Kaya, hindi nag-a-absorb ng maayos yung kanilang ugat sa ilalim. Ayan. Kuha pa tayo ng isa. Na yung mga na-harvest ko. So, ito na guys, lahat ng na-harvest ko. Yan. So, kapag nagkulang pa, kukuha ulit ako dito. So, after mga 5 days, ganito na nga pala yung hitsura. So, nagmo-moist yung ano, plastic. At medyo na, ano na, natuyo na sa gilid. So, isa din to siya sa paraan na mag-disinfect ng garden. At mainit yung lupa. Yan. Hinayaan ko muna ng mga ilang araw para totally talaga araw-araw mainit. Kasi dito is talagang tutok na tutok dito sa init. Kahit yung ilalim ng lupa napakainit. Ayan, para din siyang binuhusan ng mainit na tubig. At may naka-ready na nga pala ako dito lupa. So, ito nga pala ay combination ng gardening soil, kanuma at saka akadama. So, pakitingnan na lang ng pating mix ko dito sa video na to. Ayan. At mayroon nga pala ako ditong PVC pipe. So, ito ay pininturahan ko lang. Ayan. So, ang pagkapintura ko nito ay the same lang din sa ginawa kong DIY remake cans. So, pakitingnan na lang din dun sa video kung paano ko ginawa. So, ngayon guys, umpisahan na natin magtanim dito. Ayan. So, ito nga pala si Adolphi. So, mayroon din ako ditong nilagay na Mira. Ayan. At, naglagay din ako dito ng Ronyoni Eye. So, ito sila ay nandito na talaga sa garden na to. At, ito rin si Graftoberia Moonglow. So, yung iba dito ay may ugat na, yung iba ay wala pa. Pero okay lang yan. So, magkakaugat din yan. At ito naman ang mga Little Beauty ko. So, nandito na rin siya nakatanim dati pa. Kinatings ko lang. At ito yung galing sa ginawa kong garden sa bukid, si Ruby Tent. So, madali lang itanim guys kasi yung lupa ay napakabuhaghag. So, madali lang itusok. Ito nga pala yung mother plant ng mga madipa ko. So, dito ko na siya itanim. At meron ako ditong Kisiringiana. So, dahil dalawa yung Kisiringiana ko na nakatanim sa pot. So, itong isa ay dito ko itanim. At pinaghiwalay ko na nga pala para mas mabilis silang lumaki kapag hiwalay. At ito ay mga Frolifica. So, nag-cuttings ako doon sa mga Frolifica ko para ilagay lang dito. So, naglagay din ako dito ng Charmont. So, ito yung mga Charmont na propagation ko. So, Frolifica ulit. So, napakabilis lang talagang itusok dahil nga napakatuyo ng lupa at napakabuhaghag din. So, mas mabilis lang itanim.
So, ito naman yung Hyalina hybrid ko na galing din doon sa ginawa kong garden sa bukid. So, ito naman si Rolly, galing din sa bukid. Ayan. So, medyo maraming na-damage na Rolly kasi kinakain ng uod yung rosette niya. Pero siguro dito naman ay makarecover siya. At ito yung ebony. Sana maging okay na siya dito. So, ito naman yung Crassula Moneymaker ko na may variegation. So, naglagay na rin ako nito sa pot at yung iba nilagay ko dito. So, ito naman si Neon Breaker. At ito naman si Moonstone na galing din dun sa bukid. Ayan, si Neon Breaker, si Moonstone at itong si Elaine galing din dun sa bukid to, silang tatlo. At meron ako ditong mga Leticia. So, ayan guys, meron na kayong konting clue kung ano yung panibagong hitsura sa ginawa kong garden dito sa gilid ng bahay. Ayan. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!